Good morning! Nagluto lang ako ngayon ng binagoongang bangus. Mas okay dito kung boneless bangus ang gagamitin ninyo para mabilis maluto at hindi masunog ang bawang at sibuyas. At kapag iuulam mo na, the best dito kung pipigyan mo pa pala ng kalamansi yung bawang at sibuyas na na-toast. Dahil yan pa lang, ang sarap na sa kanin. Lagyan mo pa ng mantika niya. Napanood ko lang din ito, kaya ngayon gusto ko rin i-share sa inyo. Bumili lang ako ng isang bangus, pinaalis ko lang yung buntot at ako na lang ang maghihiwa. Wala na rin pala itong kaliskis. May nabibili kasi dito na boneless na, tapos wala na rin kaliskis. Alisin ko lang muna yung ulo at pagkatapos biyakin ko siya sa gitna para mas madali na siyang hiwa-hiwain. Hiniwa ko lang siya ng ganyang kalapad, so depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Pagkatapos ko siya hiwain, huhugasan ko muna ito at pagkatapos ibababad ko muna siya sa tubig na may asin ng mga ilang minuto lang. 5 to 7 minutes okay na para maalis lang yung lansa niya. I-prepare ko naman ngayon yung bawang at sibuyas na gagamitin ko. Marami naman kayong bawang at sibuyas, dagdagan mo na. Dahil kapag naluto pala ito, ang sarap niya lalo na kung lalagyan mo ng kalamansi. Pipitin ko lang ang bawang para mas madali nang alisin ng balat bago ko ito hiwain. At pagkatapos, hihiwain ko lang ito ng maliliit pero huwag naman sobrang pino para hindi mabilis masunog. Ang sibuyas, hiniwa ko lang din siya na medyo maliliit lang. At pagkatapos ko mahiwa, iset aside ko lang muna ito. So after 5 minutes, hinugasan ko naman yung bangus na binabad ko sa tubig na may asin. Sa kawali, magpapainit muna ako ng mantika. Olive oil yung ginamit dito pero pwede naman daw kahit anong mantika. At kapag medyo mainit na, ilalagay ko na ngayon yung bawang. Haluin ko lang at kapag medyo light brown na, ilalagay ko na ang sibuyas. Pagkalagay ng sibuyas, halo-halo lang ulit para hindi masunog ang bawang. Pero napansin ko sa pagluluto ko, mas okay na wag mo na masyadong lutuin ng bawang at sibuyas. Dahil puro mantika lang ang gagamitin mo dyan. So habang nagtatagal, napiprito yung bawang at sibuyas. Ngayon naman ay ilalagay ko na ang bagoong alamang. Meron kasi ako ditong alamang. Niluto ko ito nung nakaraan pero kung gusto niyo sariwang alamang, pwede rin naman. Kung sariwang alamang ang gagamitin ninyo, hugasan niyo muna ito ng bahagya kung medyo maalat. So ayan, hinalo-halo ko lang siya saglit dahil luto naman na yung alamang. Ilalagay ko na ngayon yung boneless bangus. Yung pinaka-belly lang yung ginamit ko dahil ako lang naman mag-isa ang kakain yan. So okay na sa akin yan. Hindi na ako naglagay ng asukal dahil yung bagong alamang ko, luto na yon at may timpla na rin siya ng asukal. Lutuin lang ito sa mahinang apoy dahil kung malakas ang apoy mo, masusunog agad ang bawang at sibuyas. So ayan, takpan lang natin para malutong mabuti ang bangus. At syempre silip-silipin din, baka kasi masunog ang bawang at sibuyas. Naglagay na rin ako ng paminta, so depende na sa inyo kung gaano karami ang gusto niyo. Pwede mo naman baliktarin yung belly kung gusto mo ring maprito yung kabilang side niya. Syempre, mas masarap yan kung mayroong kaunting anghang. Hindi ko na piniga yung sili dahil yung bagoong na ginamit ko, maanghang naman na yon. Ganyan lang kasimple ang pagluto ng binagoongang bangus. At siguradong mapaparami ang kain nyo dito. At dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.